Iyon ay kung hahayaan kitang manalo sa kompetisyon. Saad niya sa malamig na boses. Ngumisi si Joaquin. I know how capable you are, Zeus. Danny told me about you. Pero tingin ko, hindi nalalayo ang husay mo sa husay ko. Baka nga magkalibe lang tayo. Mas naging kampante ang mukha nito nang tignan nito si Kina. At bukod pa ron, kay Kina nakarelay ang buong desisyon. Kahit na ikaw pa ang apo ng pinakamayamang negosyante sa buong mundo. Ay, suminghap ito bago magpatuloy. Sad to say, hindi yun mahalaga para kay Kina. Alam mo rin yun, hindi ba? Lumapit si Joaquin sa kanya upang may ibulong. Pero ang level ng boses nito rinig ni Kina. Ngayon pa lang, panalo na ako dahil sa na-date ko na si Kina. She even told me that I might have a chance. Nang tanungin ko siya. Tingin mo ba may chance ka pang manalo? Napatingin si Zeus kay Kina matapos marinig ang sinabi ni Joaquin. Totoo ba ang sinasabi nito? Sinabi pa talaga yun ni Kina? Nagtatanong ang mga matang tinitigan ni Zeus si Kina na ngayon ay nag-iwas ng tingin. Nagpipigil siya sa kagustuhang kumprontahin ito ngayon. Kung ayos lang sanang gawin yun, ay sasabihin niya rito ang lahat ng salobi niya at plano niya para sa kanilang dalawa. Hindi ba alam ni Kina kung gaano siya naaapekto ng higit pa man sa pagpapaapekto nito sa anumang sulat na ipinadala ni Jason? Makalipas ang ilang saglit, sumulpot ang palikong bahagi ng pasilyo si Dominica at Caroline. Agad na namilog ang mata ni Dominica sa tuwa na makita si Philip, pero agad ding nagbagong ekspresyon ng mukha nito na makita si Zeus. Anong ginagawa ng lalaking to rito? Kasama ba niya si Mr. Garcia pumunta rito? Tanong nito sa isip. Nauna nang lumapit at bumati si Caroline kay Philip. Mr. Garcia, what brings you here? Sino pong binibisita niyo? Tanong nito. We can assist you better dahil mga kakilala namin na nasa floor na to. Dagdag na sambit nito pagkatapos ay pasimpleng tinarayan si Zeus. Iniisip ni Caroline na baka nagpapasikat lang si Zeus kay Philip at nagpresenta na samahan nito kahit na wala naman siyang alam. Caroline is right, Mr. Garcia. Competitors are prohibited in this floor, kaya kung anumang sadya mo, kami na lang po mag-aasikaso sa'yo. Sigunda ni Dominica na pareho rin ang kay Caroline ang iniisip. Is that so? Pasensya na po pala kung ganun. Wala akong ideya na bawal pala kami rito. Singit ni Joaquin sa kalmado at may pinakamaalindog na boses. Saka lang ito napansin ni Dominica na sinundan ng pagkunot noo. Mr. Trevor, anong ginagawa mo rito? Are you here with Mr. Garcia too? Hindi po. I'm actually here dahil kagagaling ng namin ni Kina kumain sa labas at namasyal saglit. Hinatid ko lang po siya rito. Magalang na tugon ni Joaquin. Saka tumabi kay Kina. But don't worry, kasama namin ang mga kaibigan niya at si Miss McCollin. Pwede niyo pong kupormahin yun sa kanila ngayon. Tumamis ang ngiti ni Dominica. Alam naman ito kung anong estado meron ng pamilya ni Joaquin. You don't have to explain yourself, Mr. Trevor. As long as you return her in good shape, kahit gabi-gabi pa kayong lumabas, walang problema. Thank you for taking good care of her. Binigyan ito si Joaquin ng isang aprobadong tingin. Bagay na labis na ikinatuwa ni Joaquin. Mukhang hindi lang si Kinang may gusto sa kanya, kundi maging ang pamilya nito. Talaga nga namang wala ng tsansa pang manalo si Zeus laban sa kanya. Lalo pat ang ika-4 at unang kategorya na pagbabasehan ng puntos ay ang puntos na ibibigay rin nila mismo. Pinagmasdan nito si Zeus ng may hambog na tingin. Paano ba yan? Mukhang kailangan na natin bumaba. Bawal pala tayo rito eh. Oh, Mr. Trevor, you can stay kung gusto mo pang makausap ang anak ko. Malambing na sambit ni Caroline. Bago balingan si Zeus ng nandidiring tingin. Siya lang ang pwede nang umalis. Wala rin naman siyang maiitulong kay Mr. Garcia. Dagdag saad nito. Oo nga, Mr. Trevor, bakit hindi ka muna dumito ng ilang minuto pa so we can have a proper conversation with Kina sa presidential suite? Nakangiting sang-ayon ni Dominica. That would be lovely, Lady Dominica. Mrs. Alanis, kahit anong oras pa tayo mag-usap. Pero, tumingin si Joaquin kay Kina. Baka po magpapahinga ni si Kina kaya... It's completely fine, Mr. Trevor. Ako na nagsasabi sa'yo, she can take care of her night routine while we're having conversation. Putol ni Caroline kay Joaquin. Daig pa nito ang binubugaw nito si Kina kay Joaquin. Pinagmasdan ni Zeus ang mata ni Kina pero mas lalo lang siyang nasaktan nang makitang walang pagtutol doon. Yes, Mr. Trevor. I'm sure na ayos lang yun kay Kina. Hindi mo kailangan mag-alala. Malugod ang ngiting saad din ni Dominica. Just wait a minute. I-assist lang namin si Mr. Garcia. You two can go to your Kina's room. Dagdag saad nito na sinabayan pa na mapaglarong tawa. Nagtataka na lamang si Philip sa inaasal ni na Dominica kay Zeus. Napapansin din niyang mas pabor ang mga ito kay Joaquin. Wala bang ideya mga ito sa pagkakakilanlan ni Zeus? Sakalang niya naunawaang marahil ay tinatago iyon ni Zeus sa kanila para maging balido ang pagkapanalo nito sa kompetisyon.
Kailangan niyon para maging balido rin ang relasyon nila ni Kina sa mata ng pamilya Lawrence. Idiots. Wait till Mr. Lawrence reveal his true identity to you. Baka magkandara pa kayo sa kanyang harapan kapag nangyari yon upang pakasalan niya si Miss Alanis. Sambit ni Philip sa kanyang isip. Pagkatapos ay lihim na napaismit. Hindi niyo na kailangan pang mag-abala. Paalis na rin naman ako. Si Mr. Lawrence ang binisita ko kaya ako naparito. Sabay na napaawang ang bibig ni Dominica at Caroline nang marinig ang sinabi ni Philip, samantalang napakurap-kurap naman ang mata ni Joaquin. Pare-pareho sila ng katanungan sa isip. Dito naka-check-in si Zeus sa palapag na to? What do you mean binibisita mo lalaking to, Mr. Garcia? This floor is for Kina's relatives only. Bawal dito ang kasali sa kompetisyon. Baka niloloko lang kayo ni Mr. Lawrence. Natatawang putol ni Philip kay Dominica. Tanungin mo na lang si Lord Javier kung bakit niya napagdesisyon ang ilagay si Zeus sa kwartong to. Sambit nito sabay turo sa kwarto ni Zeus. Also tell him next time. Pilitin niya si Mr. Lawrence na mag-check-in sa VIP suite. Mas maganda sana kung pinag-isa niya ang kwarto ni Miss Alanis at Mr. Lawrence sa presidential suite. Tumawa ito pagkasabi nun. Gusto lang nitong bigyan ng ideya si Dominica kung gaano ka-importante si Zeus at ipaanawa na rin kay Joaquin na suportado nito si Zeus sakay sa kanya. What are you trying to say, Mr. Hindi na ituloy ni Dominica ang kanyang pagsasalita. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Zeus, lumabas doon si Joanna. Kasalukuyan pa nitong inaayos ang suot nitong necktie na parang kagagaling lang sa pagkakaluwag. Namilog ng husto parehas ang mata ni Dominica at Caroline nang makita ito. Anong ginagawa ng babaeng ito sa sinasabi ni Philip na kwarto ni Zeus? What in the world is going on? Bakit may babae sa kwarto mo? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin to? Singhal na tanong ni Dominica kay Zeus. Bahagyang nang laki ang mata ni Zeus na mapagtanto kung anong iniisip ngayon ni Dominica kay Caroline. Hindi siya kaagad nakatugon. Sa halip ay may pag-aalalang tinignan si Kina. Ganon din kaya ang iniisip nito. Right. Hindi lang sa sinasamantala mong kabaitan ni Dad sa'yo. Talagang kinapalan mo pang mukha mo para lang magdala ng babae sa kwarto mo. You shameless bastard. Bulyaw ni Caroline. Kung magsalita ang mga ito, parang may relasyon na si Zeus at si Kina, na parang may pakailam ang mga ito sa pagdadala niya ng babae sa kanyang kwarto. Halata namang gusto lang nilang samantalahin ang pagkakataong iyon upang pahiyain siya, hindi lang sa harapan ni Kina, kundi pati na rin kay Philip. Walang pakailam si Zeus kung yun man ang iniisip nila. Ang inaalala niya ngayon ay kung ano ang iisipin sa kanya ni Kina. Nagsimula siyang magpaliwanag. Diretso lang ang tingin niya kay Kina. Makinig ka muna sa akin. Hindi to gaya ng iniisip nila. Nandito siya Bakit ka nagpapaliwanag sa kanya? Walang pakialam sa'yo si Kina, kaya hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. No one cares about your explanation. Putol ni Dominica sa kanya. Malinaw na sa aming wala ka talagang intensyon na manligaw sa apo ko. Siguro gusto mo lang magkaroon ng estado sa buhay kaya sinusubukan mo ang swerte mo. Ang yaman lang talaga namin ang pakay mo, hindi ba? Dagdag nito habang naniningkit ang mga mata. You're absolutely right, Mom. I'm sure na baka pati si Dad, hinuhututan din ang pera ng lalaking to. Porkit gano'n na siya kahusay sa kanyang martial arts. Kung kay Dad, umuubra ka. Sa amin hindi uubra yung estilo mo. Humalikupkip si Caroline at umismit. I'll make sure na makakarating to kay Dad. Tingnan natin kung irespeto ka pa rin niya kapag nalaman niya ang kababuyang ginagawa mo rito. Tuwang-tuwa naman si Joaquin sa kanyang kalooban. Nalaman niya mula kay Danny na walang alam si Dominica tungkol sa pagkakakilala ni Zeus dahil sa inililihim nito iyon sa hindi niya malamang dahilan. Hindi ba tapos na rin naman ito sa kanyang poverty training? Gayon pa man pabor naman iyon sa kanya. Wala siyang planong ipaalam kay Dominica tungkol sa pagkakakilala ni Zeus. Ang dapat niya lang gawin ngayon? Gatungan ng umiinit na baga hanggang sa tuluyang maging apoy. Zeus Lawrence, you naughty boy. Humahalakak ito ng malakas. Hindi ka ba nahihiya? Kung hindi kina Lady Dominica, kahit man lang sana sa babaeng dahilan ng pagsali mo sa kompetisyon na to. Kung ako sa'yo, itigil mo ng pagsali mo dahil wala ka rin naman tsansang manalo. Isa kang malaking halimbawa ng kahihiyan sa kompetisyong to. Nakaismid na saad ni Joaquin. Magkasalubong ang kilay na tinignan nito ni Zeus ng masama. Wala ito sa kalingkingan ng kanyang kapangyarihan at estado sa buhay. Ultimo ang ama nito na napakagalang pa ng pagtrato sa kanya. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, kaya niyang paglahuin ang lalaking ito sa kanyang harapan. Lubos-lubusin mo ng pagkakataong tuwakin. Hindi ko alam kung makokontrol ko pa ang sarili ko kapag ikaw nang nakatapat ko sa kompetisyon bukas. Galit na sambit niya sa kanyang isip. Agad lang na naglahong masamang ekspresyon niya sa kanyang muka nang lumapit si Joanna kay Joaquin at bigla itong sinampal. Dahil sa lakas nun ay agad na namula ang pisngi ni Joaquin. Natigilan silang lahat kabilang si Zeus.
Ilang saglit silang hindi nakaimik habang gitlang nakatitig lang kay Joanna. How dare you hit? Nahinto sa pagsasalita si Caroline nang masama itong titigan ni Joanna. Nagbabagang titig. Anong akala niyo sa akin? Kalad-karing babae? How dare you all talk nonsense to Mr. Lawrence? Pagod na ba kayong huminga lahat, ha? Makakabasag ng tutuling sigaw nito. Umalingaw-ngaw yan sa buong pasilyo. Muli natahimik sina Caroline. Nasindak sila ng husto sa pagsigaw na yun ni Joanna. Ilang beses na napakurap na lang ang mga mata ni Zeus. Habang pinagmamasdan nito, hindi niya akalain na ganito pala magalit si Joanna. Sa kabila ng pagiging kalog nito, kapatid nga ito ni Alona. Makaraan ng ilang saglit, sa wakas ay nagkaroon din ng lakas ng loob si Joaquin upang kumprontahin si Joanna. Anong karapatan mong gawin sa akin yun? Hindi mo ba ako kilala? Ikaw, pagod ka na bang huminga? Balik na tanong nito habang nakahawak ng isang kamay sa namumula nitong pisngi. That's right. Ang lalaking sinampal mo'y walang iba kung hindi ang anak ni Mr. Randolph Trevor, the top member of the Four Businesses Titans. I'm sure na hindi niya palalampasin ang ginawa mong ito sa kanyang anak. Umismid si Dominica matapos sabihin niyon. Pilit na kinakalma ang sarili mula sa pagkasindak. Pinagsaliko pa nito ang mga palad nito sa unahan at bahagyang iniangat ang baba para magmukha itong kalmado. Namewang si Joanna, I don't give a damn, old woman. Kahit siya pang presidente ng Pilipinas, wala akong pake. Hindi ko kayo hahayaang insultuhin na lang ng basta-basta si Mr. Lawrence. Singhal nito. Tumalim ang tingin ni Dominica. Magsasalita pa lang sana ito pero muling bumukas ang pinto ng kwarto. At magkasunod na lumabas doon si Malkov at Leon. Ano nangyayari? Agad na usisa ni Malkov sa kalmadong boses. Kahit na soundproof ang kwarto ni Zeus, dahil sa lakas ng sigaw ni Joanna, narinig nila iyon. Pare-parehas na nanlaki ang mga mata ni Dominica nang makita si Malkov. Pero higit na mas malaki ang pagkakadilat ng mga mata ni Joaquin, lalo na nang makilala nito si Leon. Bahagya pa itong napaatras. Bababatid sa mukha nito matinding takot. Mr. Leon, naiusal na lang nito sa garagal na boses. Anong meron dito? Bahagyang nakataas ang kilay na tanong ni Leon. Ang blanko nitong tingin ay nagpalipat-lipat kina Joaquin at Dominica. Mas lalo lang nakaramdam ng takot si Joaquin habang pinagmamasdan ng buong pangangatawan ni Leon. Ito ang unang beses niyang makita ito ng personal. Sa tindig pa lang nito, makikita na ang aura ng isang gang leader. Ang ibig sabihin lang, kung bakit nandito ito ngayon, ay malamang natauhan ito ni Zeus, bagay na kanyang ikinababahala. Narinig naming sumigaw si Joanna, Mr. Lawrence. May problema ba? Muling usisa ni Malkov. Bubuka pa lang ang bibig ni Zeus upang tumugon pero hindi yun natuloy nang biglang sumingit si Dominica. Mr. Malkov, anong ginagawa niyo dito ngayon? Bakit nandito kayo sa kwarto ng lalaking to? Gulat na usisa ni Dominica. Wala itong kaidi-idiya na ang lalaking kasama ngayon ni Malkov ay ang leader ng WDK. Dahil sa hindi naman kabilang ang pamilya Alani sa upper class, hindi nila kilala si Leon, lalo pat bibihira lang itong magpakita sa publiko. Bahagyang nairita si Malkov sa biglang pagsingit ni Dominica kay Zeus. Gusto niya itong sagutin ng pabalang, pero dahil sa lola ito ni Kina, pinilit niya na lang maging kalmado. Nandito kami dahil may importante lang kami pinag-uusapan ni na Mr. Lawrence. Tipid na paliwanag nito. Mas lalo namang nagulumihanan si Dominica sa naging sagot ni Malkov. Saka tinignan si Joanna. Kung ganon, sinong babaeng to? Hindi ba ito babae ni Zeus? Natawa si Philip sa kanya. Nabasa nito ang ekspresyon ng mukhang iyon ni Dominica. Ang babaeng inaakala niyong dinala ni Mr. Lawrence sa kanyang kwarto ay tauhan ni Malkov at isang gang official. Kung ako sa inyo, sisimulan ko nang humingi ng paumanhin sa kanya. Balita ko mahilig daw sa karne ng tao mga alaga nilang aso. Namilog ng husto, pare-parehas ang mata ni na Dominica. Baka sa mukha ng mga ito matinding takot habang pinagmamasdan nila ang galit pa rin mukha ni Joanna. Tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Mr. Garcia? Pinagkamalan niyo si Mr. Lawrence na nambababae. Ganun ba kababa ang tingin niyo sa kanya? Naningkit ang mga mata ni Leon. Matapos itanong yun, pumaunahan ito at tinitigan ng mariin ang mata ni Dominica. Anong karapatan ninyong pag-isipan na masama si Mr. Lawrence? Tila nanuyo ang lalamunan ni Dominica habang pilit na sinasabayan ang nakakaintimidang titig ni Leon. Kumpletong nagdikit ang mga labi nito sa puntong parang hindi rin ito iyon maipaghiwalay upang sana'y magsalita. Sasabat sana si Caroline pero agad itong pinigilan ni Joaquin. Kung si Malkov ay nagagawa nilang kausapin, ibahin nila si Leon. Oras na maalibadbara nito, paniguradong buong pamilya Alani sa magdurusa. Hindi malabong pati ang pamilya Trevor. Who is he? Hindi ba tauhan lang naman siya ni Mr. Malkov? Bulong na tanong ni Caroline.
Nagtataka ito kung bakit parang natatakot si Joaquin kay Leon. Umiling-iling si Joaquin. No, he's not. Kumpara sa kanya, langgam lang ang buong Blazing Phoenix Gang. Siyang kinatatakutang gang leader ngayon sa buong underground society sa Luzon. Siya si Leon, ang pinuno ng White Dragon Knights. Bulong na paliwanag nito na agad na ikinalaki ng mata ni Caroline. Hindi lang ang tunay na pagkakakilanlan ni Leon ang ikinagulat ng husto ni Caroline, kung hindi ang maging presensya nito roon. Kilala rin ba ito ni Zeus? Wala itong nagawa kung hindi ang manahimik habang pinagmamasdan si Dominica nang may pag-alala. Umaasang sana walang gawing masama si Leon dito. Nang punto ngayon pumagitan si kina Leon at Dominica. Bakas din sa mukha nito ang pag-alala. Please, it's just a misunderstanding. Ako nang humihingi ng paumanhin on behalf of them. Sambit nito habang bahagyang nakayuko ang ulo. Pag-angat noon, diretso itong tumingin kay Zeus. Pakiusap, Zeus. Napipilan si Zeus habang pinagmamasdan ng sinseridad ng mata ni Kina. Parang may malalim yung ipinapahiwatig. Nasa ganun lang siyang estado hanggang sa maunawaan niya ang ibig sabihin ng tinging iyon ni Kina. Kumabog ang dibdib niya. Para yung may pagbabanta. Napalunok siya ng maramdamang may bumukol sa kanyang lalamunan. Talaga bang handang si Kinang gawin ang bagay na yun? Ang makipaghiwalay? Mr. Lawrence, mahinang tawag ni Leon sa kanya. Naghihintay sa kanyang desisyon. Marahang ikinurap-kurap ni Zeus ang kanyang mga mata upang pigilan ang pamamasanon. Saglit pa silang nagtitigan ni Kina. May seryoso lang itong ekspresyon sa mukha. Bumuntong hininga siya sa kaunang nag-iwas ng tingin. Hayaan niyo na sila. Tulad ng sinabi ni Miss Alanis, isa lang yung hindi pagkakaunawaan. Sambit niya sa napakabigat na boses. Ultimo ang pagbigkas niya ng Miss Alanis, hindi rin bukal sa kanyang loob. Tila hindi siya sanay. Binalingan niya ng tingin si Philip. Okay lang ba, Mr. Philip? Kung samahan na kita pababa? Sure, Mr. Lawrence. May pagtataka sa mukhang tugon ni Philip. Pero Mr. Lawrence, they humiliated you. Hahayaan mo na lang ba sila na ganun-ganun na lang? Protesta ni Joanna. Habang dinadabog ang mga paa, binigyan lang ito ni Zeus ng malamig na tingin bilang tugon bago balingan si Malkoff at Leon. Makakaalis na kayo. Salamat sa naitulong nyo. Wika niya saka nakapamulsang tumalikod at nagpatiuna ng maglakad. Agad naman bumuntot si Philip sa kanya habang sina Leon, bahagya lang na yumuko bilang pagpapaalam. Lubhang ikinataka yun ni na Dominica lalo na ni Caroline na alam na ang tunay na pagkakakilanlan ni Leon. Hindi lang sa kakilala ni Zeus si Leon, kung hindi mukhang iginagalang din siya ng mga ito. Anong nangyayari? Bakit si Joaquin ay mukhang takot na takot kay Leon, samantalang may mataas naman itong tingin kay Zeus? Dahil lang ba yun sa husay niya sa martial arts?